Magandang araw sa lahat ng maginoong magmamanok. Patapos na ang buwan ng Hunyo. Bukas ay June 30. So officially, lahat ng mga Bull Stag Derbies natatapos na bukas. Pagdating ng July 1, panahon na ng Stag Derbies. Alam niyo, buhay na buhay ang industriya natin. Dahil itong taon na ito, na-maximize ang mga Bull Stag Derbies. Kaya bigyan natin ng credit where credit is due. Halimbawa, yung Pasay Cockpit Management. Sila ang gumawa ng paraan kung paano mag-combine ang cock at Bull Stag Derbies. Alam natin na pagpanahon na ng May and June, kahit April pa nga, medyo kinukulang na ang cocks. Dahil matindi ang labanan sa atin ngayon. So para hindi magkaroon ng vacuum, ipinasok ng Pasay Cockpit yung kombinasyon ng cock at Bull Stag Derbies. Kaya tuloy-tuloy ang passion natin sa larangan na ating ginagalawan. Bigyan din natin ng credit ang mga asosasyon, gaya dito sa Luzon. May isang association na talagang yung mga members nila ay nag-devote sila ng time and effort para magkaroon ng Bull Stag Derbies. Ito yung KGBA o yung Kapampangan Game Fowl Breeders Association. At meron din isang organization na nag-contribute sa mga Bull Stag Derbies. Ito yung PhilCock in cooperation with Cavite Coliseum. So makikita niyo mga kaibigan, ito yung ating passion na tuloy-tuloy. Ito yung prestige na pinaglalabanan natin at ito ang pride natin. Mga kasabong, magkita-kita tayo bukas sa Cavite Coliseum para sa 6th Bull Stag Derby ng PhilCock. A joint venture nito with management ng Cavite Coliseum. Kung mapansin nyo, tuloy-tuloy na ang breeding ng game fowls dito sa Pilipinas. Dahil ang WPC gumawa ng program na tinatawag nilang Genesis Breeding Program na ang mga sisiw ay magpipisa bandang August, September. Ibig sabihin, sila ay malalaban bandang May and June. Kaya makikita nyo, sa panahon na ito, May and June, minsan may naglalaban pa ng stag, naglalaban ng bull stag, naglalaban ng cock. So wala ng vacuum pagdating sa derbies at mga ulutan, mga two hits. Lahat ng gusto nating labanan, buo na yan from January to December. Dahil nga sa program na ito ng WPC. At malamang, maraming associations ang susunod dito. Dito lamang sa social media, kitang-kita na yung concerns at katanungan ng ating mga kasabong, lalo yung mga beginners. Gusto nilang malaman kung ano ang gagawin nila pagdating ng early breeding. Tunghayan natin ang ilang concerns sa social media. Halimbawa, ito ang concern ni Kalay Belen. Doc, papasok na ang Genesis breeding. Ano magandang vaccines dapat ibigay sa mga breeding material? 8 months pa lang ako na nagseryosong magmanok. Day old binili, 100 pieces, 8 mortality, 50 pieces. Napabandingan sa early bird WPC. Yung mga pulet, magagamit ko na sa Genesis. Okay, Kalay Belen, tamang-tama yung topic ko. Binanggit mo kaagad yung Genesis. Pero ang concern mo na specific is ano ang vaccine na ibibigay sa breeding material. Sabi mo nga, beginner ka, 8 months ka pa lang nagsaseryoso mag-breeding. So, para sa mga beginners na kagaya mo, o even sa mga veterans, mainam na malaman nyo kung ano ang vaccine na ibibigay sa mga materyales. Ang pinaka-basic dyan ay ang ND o yung NCD, ang lumang pangalan yan, pero ND na ngayon ang nababasa nyo sa mga literature. Ito ay laban sa peste. Ito ang number 1. Kasi ang ND o peste, avian pest, ito ay endemic sa Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, merong cases ng ND. So ito yung number 1 na ilagay mo doon sa materialis mo. Pwedeng maglagay ka ng killed na ND kasama na yung IB. Yung IB ay infectious bronchitis. I-assume ko na dahil yan ay gagamitin mo sa Genesis breeding, sila ay nabakunahan na ng live vaccine nung sila ay bata-bata pa. So may priming na sila ng live vaccine, sundan mo lang ng killed vaccine. I-assume ko na rin na nabakunahan sila ng fowlpox. Yung fowlpox naman ay one time mo lang ibigay sa buhay ng manok, protected na siya. Although may times na mahina ang take, kung minsan pag nag 4-5 months ang mga pulet or stags, tinatamaan pa rin ng fowlpox. Kaya kung ganyan ang history mo, pwede kang mag-ulit ng fowlpox at 4 or 5 months para wala kang fowlpox na cases at 6 months of age. Balikan natin yung pullets mo. Dahil sabi mo, early bird sila. Tama ka. Pwede nang gamitin sa Genesis breeding. So aside from ND and IB na killed or ND or IB na live,
kung ano man ang available sa iyo. Ano pa ang mga bakuna na dapat ibigay? Depende sa history ng farm mo. May mga farm na nangangailangan ng coryza, may mga farm na nangailangan ng fall cholera. Yung iba naman ay walang history kaya hindi kailangan. Basic lamang yung ND and IB. Yung mga veterano baka magtaka, bakit hindi ko binabanggit ang IBD or Gumboro killed vaccine? Ganito po kasi ang sitwasyon. Nauso ang killed IBD vaccine nung araw sa mga broiler breeders dahil maagang tinatamaan ng Gumboro ang mga broilers. Kaya yung iba, ginaya ito sa game fowl. Ako naman, based experience ko, nung nagbabakuna kami ng killed IBD sa mga broiler breeders, ang hirap bakunahan yung mga sisiw. Dahil may tinatawag tayong maternal antibodies na 2 to 3 weeks ay nandun sa katawan ng sisiw. Pag nagbakuna ka ng maaga sa IBD, yung live na IBD vaccine, yung maternal antibody ay pupuksain yung live IBD vaccine. So, parang hindi ka nagbakuna. Yan ang dahilan kung bakit maraming mga game fowl breeders ang tinatamaan ng IBD kahit nagbakuna sila ng live vaccine. Yung binakunahan nila na sisiw na yon dahil may maternal antibody, walang kwenta ang live vaccine na ibinigay nila ng maaga. Kung nagbigay man kayo ng killed IBD vaccine doon sa inahin, mas mainam magbakuna kayo ng IBD bandang 2 weeks or 3 weeks at ulitin nyo para sigurado na magkaroon ng protection ng IBD ang mga sisiw na ito. Mas mainam pa, kung madalas kayong tamaan ng IBD sa farm, yung mga sisiw, huwag na kayong magbakuna ng killed IBD vaccine doon sa nanay. Pagkapisa ng sisiw, pwede yung bakunahan kahit day old. Walang maternal antibody na sisira dun sa bakuna na ibinigay mo. Kaya lang, piliin mo yung mild IBD vaccine. Hindi pwedeng bigyan ng matapang na IBD vaccine dahil pag hot IBD vaccine ang ginamit mo sa sisiw, masisira ang bursa of Fabricius at mawawalan ng kapasidad yung sisiw na magkaroon ng protection sa lahat ng bakuna. So, mild IBD vaccine pag day 1 or day 7. Pero pag walang mild IBD vaccine, i-postpone mo ang bakuna mo 10 days or older, pwede na yung intermediate IBD vaccine, magkakaroon ka na ng protection. Mga kaibigan, sa mga breeders, napakahalaga ang IB or infectious bronchitis vaccine. Sa dahilan na pag maagang tinamaan ang IB, ang mga sisiw, at syempre kasama yung mga baby pullets doon. Yung mga baby pullets na tinamaan ng IB, mahirap gamitin na replacement pullets. Sa kadahilanan na pag tinamaan ng IB ng maaga, masisira ang ovaries ng mga pullets na yan. So kahit lumaki sila na maganda, healthy, well-developed ang palong, magtataka kayo pagdating ng laying season, baka hindi mangitlog yan. False layer ang tawag dyan. Or kung mangitlog man, mangitlog ng isa, pagkaraan ng 2 araw, saka mangitlog ulit, pagkaraan ng 1 araw, mangitlog ulit, titigil na naman. So, hindi siya magandang replacement pullet sa dahilan na nasira ang kanyang ovary dahil sa maagang infection. Ito yung importansya ng pagbibigay ng killed na IB vaccine kasama yung ND doon sa inahin. Tama, may maternal antibodies. Pero pag maaga kayong magbakuna ng live ND plus IB na ipinatak sa mata, yung maternal antibodies hindi sisirain yung bakuna dahil yung maternal antibodies nasa dugo. So systemic ang effect. Anumang vaccine virus na pupunta sa dugo, yun ang sisirain nila. Pero pag ipinatak mo ang ND plus IV sa mata, kahit na day old yan, magkakaroon siya ng immune response. Ito yung local immunity dahil dun sa mata ng sisiw, mapuproseso ang ND at IV vaccine. So magkakaroon ng local immunity. Mag-develop ng protection para hindi makapasok ang field virus. Alam naman natin na pag pumasok ang infection dahil sa sisiw, papasok yan sa mata, sa ilong, sa bunganga. Pero dahil nagbakuna ka at day old halimbawa, ipinatak mo doon sa mata, pansinin mo yung sisiw, gumagano. Ibig sabihin, dumadaan yung bakuna sa mata, sa ilong, hanggang lalamunan. So magkakaroon ng local protection. Makapasok man ang field virus, parang security guard yung ipinatak mo sa mata na bakuna. Pipigilan niya ang pagpasok ng infection sa loob ng katawan. At ito ang magbibigay ng protection laban sa early infection ng ND at IV. Mga kaibigan, nakikita ko rito sa listahan na ito ng mga katanungan, ang daming issues tungkol sa breeding. Ibig sabihin talaga na ang ating industriya ay buhay na buhay dahil ang breeding season ay from January to December na. Lagi lamang tandaan sa performance ng ating mga manok, pambreeding man o panlaban, health is always number 1.